What's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At eto, no, i-debunk uli natin mga kababayan. Ito po mga pinagsasabi po, no, nakasinungalingan netong si Saldico mga kababayan. No, marami po kasi talaga nagtataka mga kababayan, no? Dito po sa ginawang paglabas bigla ni Saldico. Actually, yung sinasabi nga natin very timing. No, very good ang timing niya mga kababayan. No, pero syempre bago ang lahat po muna ay inimbitahan ko po kayo pa i-subscribe naman po ang ating channel at paki-like na rin po ang ating video ngayon. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At ito nga mga kababayan, no, alam nyo, kanina ko pa rin sinasabi, no, doon sa nakaraan nating vlog, no, doon sa huling video natin na in-upload mga kababayan, sinasabi nga natin na tila planado, no, ito pong ginawa na to nitong si Saldico mga kababayan. Kung matatandaan ninyo, no, alam naman natin, no, na magkakaroon ng rally etong mga religious group na to, no, na tinatawag nilang for transparency, something ganon. Diba mga kababayan? Pero sinasabi nga natin, no, tiyempong-tiyempo etong paglabas po niya nitong statement na to. Tiyempo saan? Tiyempo na malapit na yung rally. No, at tiyempo din na kung saan ito yung araw, no, ng hearing diyan sa flood control sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan. 'Di ba? Sa Senate Blue Ribbon. Ano ba, may pinagtatakpan ba? Pinagtatakpan ba yung hearing, no, yung investigasyon ng flood control, mga kababayan? Dahil naalala natin, 'di ba? Siya yung tinuturong isa sa mastermind Diba? Siya yung itinuturong isa sa mga mastermind. Pero, ito pong pasabog niya na to, mga kababayan, sa Pangulong Bongbong Marcos na itinuturo niyang meron pong insertions, mga kababayan, na 100 billion, napaso po siya. No? Sunog na sunog po siya dyan, mga kababayan, no? Lalong-lalo na dito kay Senator Ping Lacson. Ayan, no? Senator Ping Lacson. Oh, ano sabi po ni Senator Ping Lacson? Para kay Senator Ping Lacson, sabi po niya dito, kwento lang. No? Sabi nga dito ni Senator Ping, kwento lang at walang probable value ang pahayag ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, partikular na ang pagdawit ito kay Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y korupsyon sa 2025 budget. Isa pang tanong ko dito, bakit 2025 budget lang? Diba? Talagang dinidiin nila, no, itong administrasyon lang ng Pangulong Bongbong Marcos. Talagang dito lang Diba? Kung titignan natin, talagang ito lang yung talagang gusto nilang matutukan Tinatabunan nila lahat yung issue. Bakit? May pinagtatakpan ba kayo dyan sa flood control na yan? Nakakapag yan, mas lumalim pa yung investigasyon yan. No, talaga naman. May matutumbok? May mga madadaling mga senador? O eto, panoorin natin yung sinabi dito ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Walang probative value. Ano siya? Ano yun? Wala, narration. Parang lang, kwento lang, ganun. No, parang chismis lang, mga kababayan. Kwento. Hindi mo siya under oath Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then, may probative value. Pero what do you make of that, sir? At kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap pag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the President, why would we insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because Yan ang wala ang mga DDS. Common sense.
Yan ang wala ang DDS, common sense mga kababayan. Diba? Alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihin niya na yung DBM, sinabihin niya yung DBCC, uy, magpagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung dito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Zaldico para sana kahit paano? Natanong niyo, sir? Si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin ng propaganda at kung sino-sino ituro. O eto na nga mga kababayan. O, so parang may pumigil sa Zoom meeting mga kababayan. Well, tama rin naman, no? Nagagamitin propaganda. Kaya lang, mga kababayan, mukhang naisahan sila ni Zaldico. Diba? Na merong palang ilalabas na ganitong video. I smell something fishy mga kababayan. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. At hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Pwede po ninyong payagan yun, sir? Yes, kung magre-request sila ganun. May invitation nga kami sa kanya eh. But do you also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailangan meron ka pinangahawakan na maililit mo yung pangalan at sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo na lang sabihin. So, hindi ko lang po ipakasabi na ba siya? Baham-abo pa kayo Let's sa see. pagpapa-aresto? Hindi. Invitation, invite na namin siya. So, sunod sa pina. Yeah, pwede isupina susunod. When is the next? So, Magsisynchronize kami sa schedule ng budget. Okay, so yung mga babayan, no? Pero, no, in-explain nga po dyan ni Senator Rapping Lacson na bakit nga gagawin ng Pangulo yun, no? Na mag-i-insert ng 100 billion, yun yung budget 190 billion something, tapos ibinito ng Pangulo. Diba? So parang nakakagago naman ata yun. Eto nga Ultimo, ito nga, isa sa mga DDS ata to, galit din kay Pangulong Bongbong Marcos, anti-BBM mga babayan, nagtaka rin dito kay Zaldico. Ano po sabi dito? Itong si former Department of Finance Yusek Cielo Magno na isang anti-PBBM ay hindi naniniwala sa pasabog ni Zaldico. Sobrang 80-80 at angat ng scriptwriter ni Zaldico. Ano sabi ni Cielo Magno mga babayan? Ang tanong ko lang kay Zaldico, parang sobrang angat naman ni BBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion, pwede na niya isaksak yun sa NEP pa lang. Diba? Booking na booking sunog na sunog mga babayan. In short, yung pong kwento ni Zaldico. Diba? We called it common sense but there are others na wala. Diba mga babayan? Yun ang problema. Ito pa isa dito nakasulat mga babayan. Ano sabi ng comment dito? Ang script idiin niya si BBM at Kong Martin para palabasin na sila ang utak at pabagsakin. Para si Inday Sara ang maging pangulo at kapag mangyari yan, maabsweldo si Zaldico at ibang mga kaalyado nila nasangkot sa korupsyon na may mga matitibay na ebidensya.
Maglalabasan na naman ang mga korap at lalo maghihirap tayo mga Pilipino at sinabay pa 2 days before the rally nila para may mga mauto sila na sumama. Pero matino na ang taong bayan. Naghahanap na ng ebidensya at hindi puro chismis lang. Madaling magsalita at magbintang pero mahirap patunayan. Ang naniniwala na lang naman kasi sa kanila mga kababayan ay itong mga lusak na DDS. Yun na lang naman ang nauuto nila eh. Diba? Yun na lang naman ang naniniwala sa kasinungalingan nila. Oh. Sabi nga dito, gumawa din lang naman ng script di pag ginalingan. Akala yata nila lahat ng tao kasing bobo at tanga. Intended only for the DDS ang script nyo, mga animal. Alam mo ito, basahin natin ito isang komento na to. Ito yung isa sa mga sinasabi ko palagi. Why would the president initiate a massive investigation on flood control anomalies if he could be implicated? Diba? Tama naman eh. Bakit niya pa iimbestigahan yung flood control issues na yan no kung siya mismo ay sasabit? Common sense na lang mga DDS. Meron pa ba kayo niyan? O sadyang wala na kayong common sense? Oh. Why would the president make an insertion in Congress when he can very well include it in the NEP prepared by the DBM? Why would the president insert budget of 100 billion of flood control and then veto 190 billion more than what he inserted? Diba? Yan sinasabi natin. 190 billion yung binito ng Pangulo natin. Pero ang sinasabi ni Saldico, 100 billion daw yung insertions. Kahit siguro yung teacher ng mathematics, hindi malalaman ang sagot dito. Oh. Ayusin naman ang script, hindi lahat ng tao DDS na mapapaniwala ninyo. Ginagawa ninyo parang tanga. Alam nyo, malinaw na inuuto na lang o nililihis na itong si Saldico yung totoong issue. No? Alam nyo kasi sa nakikita ko dyan, no, na-corner na siya eh. Bakit kamo? Malapit na makansela yung kanyang passport eh. So, delikado na siya. Mga babayan, delikado na siya. No? Delikado na siya. Lalo dito sa ginawa niya na to. Parang hinukay niya yung sarili niyang libingan dito. Mga babayan. No, para siyang yung kwento dito ni Saldico, mga babayan, ay walang pinagkaiba sa ginawa ni Gutesa. Parang ganon yung mga nababasa natin. No, na kung saan yung kwento, sila lang yung nakakaintindi. Yung kwento, yung storyline na kung saan ang target lang ay pabagsakin yung Pangulo. Diba? O ano masasabi po ninyo dyan? Yeah, i-comment na lang sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.